Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Oh, mga kabunyog, may isang insidente sa Norway. May isang insidente sa Norway. Ang na-involve dito, yung pamilya ni Gretchen Ho. Balita yan ngayon, kumakalat sa social media na yung pamilya ni Gretchen Ho, pagpunta ng Norway, may dala siyempre silang dollar o may dala silang pera. Usually naman pagdating mo doon sa destination mo, saka ka magpapapalit ng pera, yung local currency, no? Yung local currency. Ibig sabihin may dala silang pera, dollar galing Pilipinas. Pagdating doon sa airport, yung foreign exchange corner o counter, doon sila nagpalit ng pera. Kaya lang ang mga kabunyong mga kabayan, ang malungkot dito sa kwininto ni Gretchen Ho. Kilala naman natin si Gretchen Ho, TV broadcast journalist ito. Ang kinikwento ni Gretchen Ho, hindi pinalit. Hindi pinalitan ng foreign exchange counter o doon sa airport ng Norway. Ang rason, baka daw galing sa money laundering o kaya baka galing daw sa corruption. Kaya mga kabunyog, ang pinapakita dito, sirang-sira na talaga ang bansa natin sa ibang bansa. Sirang-sira na tayo. Tingnan niyo 'yan, nakakalungkot na may ganong experience. Buti naman kami pagpunta ko ng Europe, hindi naman namin naranasan 'yan. Pero ito sa Norway, ang Norway kasi stricto yung Norway sa corruption. Mayamang bansa 'yan, napakayamang bansa niyan, pero pagdating sa corruption, anti-corruption index, napakataas ng ng rating sa anti-corruption yung Norway. Kaya balitang-balita na sa buong mundo siguro ang nangyayari sa Pilipinas. Parang katulad din ng nangyari sa di ba? Yung una, yung sa South Korea. Kung maalala natin yung sa South Korea, South Korea, di ba? Yung president ng South Korea inanunsyo, hindi natuloy ang pautang sa Pilipinas kasi napupunta lang pala sa korupsyon. Kahit dininaya ng gobyerno ng Pilipinas at sinabing wala naman, hindi naman tayo nag-umutang sa Korea. Iba raw yun, hindi raw totoo yun. Pero ano pa rin yun formal yung pagkaka-announce doon at official ng gobyerno at presidente pa mismo ng Korea ang nag-announce. Nakakalungkot na ganito na ang nangyayari sa atin. Ibig sabihin, alam na alam sa buong mundo ang nangyayari sa atin at alam nila na matindi ang korupsyon. Kaya katulad niyan, yung South Korea ayaw na tayong ituloy yung pautang. Ito namang sa Norway, malala ito. Kasi pagdating doon sa Norway, ang sabi nga ni Gretchen Ho, ito yung pagkakakwento ni Gretchen Ho. Sabi dito, one of our family members traveling abroad got denied the foreign exchange counter in Oslo, Norway. O yun. Kapamilya niya, hindi kasama si Gretchen Ho doon. Pero ang sinabi niya, sa foreign exchange counter sa Oslo, Norway airport, na-deny yung kapamilya ni Gretchen Ho. Ganito ang nangyari. Sabi nung nasa counter na babae, ng foreign exchange, lady at the counter goes, quote, "You came from the Philippines? We cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the Philippines." Close quote. Tingnan nyo. Yung talaga yung sinabing rason. Galing kayo sa Pilipinas, sabi niya. Hindi namin pwedeng ipalit yung dollar nyo dahil sa corruption at money laundering sa Pilipinas. Sabi ni Gretchen Ho, this family member, along with a group of friends, told me they were asked to exchange their money elsewhere but not at the airport. Family member was just trying to exchange $300. $300. So grabe, mga kabunyog, umaabot na tayo sa ganyan. Ang impression sa atin, ang sama-sama na talaga. Kaya ang reaction ni Gretchen Ho, sabi niya, terrible. What are we going to do about this, Pilipinas? PS, reporting this to the Philippine Embassy in Norway. PSS, this is my personal account. I have another one na public. Hindi po ito fake. O yun. Grabe, Kabunyog mga kababayan, may ganyan palang pangyayari sa kapamilya ni Gretchen Ho. Actually, ini-interview rin si Conchita Carpio Morales
retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, dating ombudsman ng panahon ni Pinoy, sa interview sa kanya, sinabi niya rin pinagtatawanan daw tayo ng ibang bansa. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa kasi hindi tayo marunong sumunod sa mga decisions ng mga korte, yung mga jurisprudence natin. Ang dami na nating batas. Ang dami ng mga mga magagandang mga jurisprudence o desisyon. Hindi naman natin sinusunod. Kaya ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio Morales, dating ombudsman, na pinagtatawanan kayo sa ganun. Nakakalungkot itong mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ibig sabihin, nalalaman ng buong mundo, alam ng buong mundo, itong lawak, tindi ng korupsyon na nangyayari sa atin. At ang epekto nito, yan na, yung utang natin, ikinakancel na ng Korea. Kahit sinabi pa ng Pilipinas, hindi totoo yun. Pero kung ganun pala, ibig sabihin, kung may pautang man ang Korea, hindi na nila itutuloy. Apektado na kahit yung ating, parang yung integrity natin, yung integridad at credibility natin sa ibang bansa. Pangalawa, ito na nga, actual na incident sa Oslo, Norway. At trininaw ni Gretchen Ho, hindi fake yung ganong kwento niya. Yung dun sa account niya, totoo daw yung account niya na yun. So, mga kabunyog, mga kababayan, kailangan talaga nating ipakita sa buong mundo na hindi natin tinutolerate ang korupsyon. Dapat magpakita talaga tayo ng makukulong. Dapat may pakita natin yan na may makulong. Lalo na mga matataas na opisyal. Dan lamang maibabalik ang tiwala ng buong bansa ay ng ibang bansa sa atin. Kasi dapat maipakita natin na hindi naman natin tinutolerate ang korupsyon. Magagawa yan kung may makulong na mga malalaking isda o senador, kongresista. Ipakita na natin yan para marespeto tayo ng ibang bansa. Kung hindi, nakakahiya. At ang problema niyan, mayroon ng mga ganitong mga incidents. Baka sa susunod sa ibang bansa, ganyan na rin. Nakakahiya sa atin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.